Kapatid, may dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay. Una ay isang taong nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. At ang isang uri ng tao na nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay buhangin. Saan po yan mababasa? Sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon sa Tagalog. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. 26. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi ginagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na yon at lubusang nawasak. Ito po ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. And dito po mayroon sinasabi ang Panginoon sa atin patungkol po sa dalawang taong ito na maging sa atin din ngayon mga kapatid. What are you building on? Ano ba ang tinatayo mo at saan ba nakatayo ang iyo pong buhay? Kumbaga kung ating pong pag-uusapan ang ating pong buhay, saan ba nakatayo ang ating pong buhay? Nakatayo ba ang ating pong buhay doon po sa pundasyon na bato? Or nakatayo ba ang buhay natin sa pundasyon na buhangin? Dito po sa pagtatapos ng pagtuturo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang po mga disciples, ay nagbigay po siya ng malinaw na challenge para po sa kanyang mga disciples at para po sa ating lahat. Ano ba ang ginagawa mo sa salita ko? Iyan po ang tanong ng ating pong Panginoong Yesus. At pinahayag po ito ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pag-illustrate niya sa dalawang builders sa dalawang pondasyon at sa dalawang outcome ng kailang pong bahay. So, dito po sa chapter 7 verses 24 to 27 ay mayroon tayong makikita mga prinsipyo na pwede po nating i-apply sa ating pong buhay or tingnan natin kung ito ba ay pwede nating gawin at sundin bilang mga anak ng ating Panginoon. Una, anong prinsipyo na tinuro ng Panginoon? Hearing God's word is not enough. Obedience is essential. So, ang pakikinig ng Diyos ay hindi po sapat, kundi ang pagsunod ay napakahalaga. Sa harapan ng Diyos, mahalaga na ikaw ay nakikinig sa Kanya pong salita at sinusunod mo ang Kanyang salita. Dahil ito po ang mahalaga sa Panginoon. Sumusunod tayo sa Kanyang mga pinapagawa sa atin. Sabi niya sa verse 24, everyone who hears these words of mine and does them ay inahalin tulad niya sa isang matalinong tao. So Jesus, pinakita niya dito sa ating pong pinag-usapan na yung mga tao nakikinig ng Kanya pong salita ay inaasahan ng Panginoon na gawin din ang Kanya pong narinig. Kasi kung ang taong ito ay matalino, then kung ano ang napakinggan niya at naunawaan niya, ay i-apply na ito sa kanyang pong buhay. Hindi po ito it's about the matter of hearing the word of God, kundi ito po ay doon po sa mga taong nakinig at sumusunod po sa pinapagawa ng ating Panginoon. At ang tao na yon ay sinasabi ng Panginoon is hinantilod na sa isang taong matalino. Kasi ang mga taong matatalino ay nakikinig at ginagawa kung ano po ang kailangan po napakinggan or kung ano po ang inuutos sa kanila. Now, ano po ang application sa atin? Regular reading the Bible is good. But, ang tanong, ina-apply ba natin ang mga nababasa natin ng mga salita ng Diyos araw-araw? Tama po na magbasa po tayo ng Bible araw-araw, pero ang tanong po is ina-apply ba natin sa ating pong mga buhay ang ating pong nababasa?
For example, nakarinig po kayo ng sermon ng forgiveness. Pero ang tanong, pinatawad niyo ba ang mga taong nagkasala sa inyo? O, yun po ang tanong. So nakarinig kayo sa Sunday service, nakarinig kayo ng forgiveness na sermon, at sinachallenge kayo na kailangan magpatawad tayo sa ating pong mga kapwa. Din ang tanong sa iyo, pinatawad mo ba ang nagkasala sa iyo? So hindi lang po mahalagang pakinggan mo ang salita ng Panginoon, kundi sa harapan ng Panginoon, mahalaga ang pagsunod natin sa Kanya pong salita. Pangalawa, true faith is proven in the storms of life. Ang totoong pananampalataya po ay natitest at napo-prove po yan sa pamagitan po ng mga storm ng buhay po natin. Sa pamagitan po ng mga pagsubok, mga problema. Sabi ng salita ng Panginoon sa 25 and 27, the rain fell and the flood came and the wind blew. Ito po mga ito is mga pagsubok, mga challenges sa buhay natin na darating sa buhay, mga storm na darating sa ating po mga buhay. At ang sabi po ng Panginoon, storms comes to both houses. Doon po sa mga matatalino at doon po sa mangmang na tao. So, ang ibig sabihin, following Jesus doesn't mean avoiding trouble. It means standing firm in trouble. Hindi po yung pagsunod natin parang wala tayong maranasang problema, wala nang storm sa buhay. Hindi po. Pero ang sinasabi ng Panginoon, if you listen to His Word and obey His Word or do His Word, is kahit na mayroong storm, you can stand firm because of that word na mayroon po ang Panginoon, because of the power of the word natin pong pinanghawakan. So kung tayo po ay mayroon pong totoong pananampalataya sa Panginoon, ay napapakita po natin ito at sinusubukan po ito sa mga pagsubok at problemang darating sa ating po mga buhay. At ang nais ng Panginoon is maging firm po tayo. At yung mga firm na tao, mga Kristiyano, is yung mga taong nakikinig at sinusunod at ginagawa ang salita ng ating Panginoon. Now, ano po ang application? Kung ang storms mag-hit sa atin, when storm hit, yung kaya financial loss, o kaya sickness or betrayal, ano ang mangyayari sa ating pong pananampalataya? Ito ba ibabagsak? Ikaw ba mani-discourage? Ikaw ba manghihina? Or you can stand still? Example, if your identity is built on success, then a failure will crush you. If it's built on Christ, you may grieve, but you will not collapse. Kung ang ating pong identity ay na-build doon kay Christ, yung ating identity is in Christ, kahit na mayroong mga pagsubok, mag-grieve tayo, masasaktan tayo, pero hindi tayo ma-discourage, hindi tayo mag-collapse. Bakit? Dahil ang ating pong identity is in Christ. So, ano man ang mangyayari sa buhay natin, kung mayroon ng totoong pananampalataya sa Panginoon, then we can still or stand still and firm sa harapan ng ating Panginoon. Pangatlong principles. A life without obedience to Christ will eventually collapse. Ang buhay na wala pong pagsunod kay Kristo ay talagang mawawasak yan. Ano pong sabi na sa verse 27? And it fell, and great was the fall of it. Binayo po siya, binayo ng malakas na hangin, at ang bahay ay bumagsak. Dahil po sa nakatayo sa pundasyon ng buhangin. Ano po ang sabi ng Panginoon? The foolish builder didn't build a visible, different house, but he chose the wrong foundation. Instead na sa bato siya magtayo, sa buhangin na ito tinayo. Sun looks fine at first, but it's unstable at impermanent and deceptive. So, ang ibig sabihin, when storm come, that easily collapse because of the foundation. Wala pong lakas ang pundasyon na nasa buhangin.
So anong ibig sabihin mga kapatid? Gusto po ng Panginoon na ipakita sa atin that obedience to His Word is very crucial and critical so that our life will not collapse if storms come. Gusto pong ipaalala sa atin ng Panginoon na napaka-importante po ng ating pong pagsunod sa Kanya po mga salita. Kung gaano kahalaga ang pagbabasa at pakikinig ng Kanyang salita, ganun kahalaga ang pagsunod natin sa salita ng ating Panginoong Hesus. Now, the question is, are you a wise builder or a foolish builder? What kind of man or person are you? God bless you.